handa ba tayong mga Pilipino dito? Hindi po yan dahil sa Amerikano, kundi dahil sa mga Chinese. Bakit napunta na dito sa atin? Ibig niyo pong sabihin, Professor, pumapayag kayo na may Amerikano dyan? Pumapayag po ako dahil sila po ay ating treaty ally. Nabobobo na ata si Senator Robin Padilla. Nakikipagmagalingan pa sa isang propesor na napakataas na ng pinag-aralan. Dito ay sinisisi kasi ni Senator Padilla na kagagawan daw ng Estados Unidos kung bakit nagiging agresibo ang mga Chino sa West Philippine Sea. Sa totoo niyan, China na ang gumagawa ng dahilan para magkagulo talaga sa karagatan. Nagkainitan na naman nga sa Senado. Dito wala kasing kalaman-laman daw ang tanong ni Senator Padilla. Pambobo nga ika ng nakararaming Pilipino. Sa tanong kasi, kailangan ba daw talaga natin ng suporta mula sa Estados Unidos? Yes, kailangan na kailangan nga. At obvious naman na hindi natin kakayanin sa giyera ang China. Dito hindi nga naiintindihan ni Senator Padilla ang sitwasyon. Ano kaya ang gusto nitong palabasin na senador na bombahin tayo ng People's Liberation Army China nang walang kalaban-laban o may suportang makukuha kung sakaling kinakailangan? Marami tuloy ang nagsasabi na sayang ang boto nila kay Senador Padilla. Tara't halina't panoorin natin ang buong pag-uusap. Sa akin po kasi yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang nangyari at hindi po yan dahil sa Amerikano, kundi dahil sa mga Chinese nga po na talagang in-increase yung pressure para patalsikin tayo sa West Philippine Sea. Ibig niyo pong sabihin, Professor, pumapayag kayo na may Amerikano dyan? Pumapayag po ako dahil sila po ay ating treaty ally. Treaty ally in defense. Po, ang China po, hindi po nagre-responde kung sa tingin lang. Treaty ally po nila natin sila in defense. Hindi ba po? Yun po ang treaty natin. Depensa. Defense po. Kaya nga hindi po, tinatawagan sila para pag may operation tayo na kung nangyayari, meron din tayong defense. Opo, malinaw po yun, di ba? Yung ating Mutual Defense Treaty. Opo. Hindi dapat tayo nagpo-provoke. Opo. At so far naman po, wala tayong ginagawa na provocative. Nire-resupply kinaya nga po natin ng 6 na taon na walang kano eh. 6 years, walang kano. Kaya natin. Bakit tayo may kano ngayon? Well, ngayon lang po siguro tayo ginamitan ng laser. Ngayon rin lang po tayo pinatindi ang mga dangerous maneuvers at halos mabangga ang ating Coast Guard. Ito po yung na-record na nangyari, nag-umpisa mangyari bandang 2021. Diyan po talaga yung increase ng pressure laban sa Pilipinas. Hindi po. Nasaan po ba kayo ngayon, Professor? Nasa Canada po ako para sa isang conference tungkol nga din para magsalita tungkol din dito sa West Philippine Sea. Okay. Good luck po. Nakarating na rin po ba kayo sa Pag-asa? Opo. Kasama ko po yung UP Marine Science Institute noong 2021. Naka-rubber boat po ako sa gitna po ng Coast Guard at ng Maritime Militia ng China. Sa Ayungin, nakarating din po kayo? Doon po sa Sandy Cay. Yung Ayungin, hindi ko pa po narating yung Ayungin mismo. Sa K1, K2, K3, K4 po, nakarating kayo? Opo. Yun po yung talagang bawat galaw. Nandun po yung militia. Between Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Opo. Sa inyo pong palagay nyo ba, hindi natin kaya? Kailangan natin ng kano? Sa tingin ko po talaga, kailangan natin ng tulong dahil sa dami. Titingnan nyo lang po kung gaano karami at gaano kalalaki ang forces na nilalagay nila dyan sa West Philippine Sea. We do not yet have tumatapang po tayo dahil meron tayong backup. Ganun po ba? Ang gusto nyo sabihin? Opo. Yun po ang necessary dahil nga po matagal tayong hindi nagpondo ng ating modernization, armed forces. Ngayon lang po tayo nag-umpisa talagang seryosong mag-develop ng external self-defense capability at nag-acquire ng mga modern vessels. Malinaw po yan sa record that this took place only in the past few years. Naniniwala po kayo? Kaya po in the meantime, nag-i-increase ng pressure ng China. Siguro nga, para mapatalsik na tayo bago tayo makapag-develop ng capability na kailangan natin. Ayun. So, Professor, historically, masasabi niyo po ba na naging threat ang China sa Pilipinas? Historically, naging threat ba ang China sa Pilipinas? Siyempre po, historically, hindi. Sino po ang naging threat sa atin? Historically, sino po ang nag-invade sa atin? Japan po. Saka sino pa po? Is there such a thing as the Filipino-American War? History natin, umpisan po natin. Is there such a thing as a Filipino-American War?
Opo. Okay, maraming salamat po. Pinag-aralan din po natin yun. Salamat po, sir.